Nagsimula ang istorya sa paggising ng paslit sa may dalampasigan na nagngangalang Rena. Ang buong baryo kung saan sila tahimik na namumuhay ay kasalukuyang sinasalakay ng isang kinakatakutang grupo ng gang. Hindi nagtagal nang si Rena na lamang ang tanging natitira sa kanila, naglakad papalapit ang isang lalaking miyembro ng nasabing gang na nagngangalang Ito. Inutusan siya ng kanyang mga kasamahan na siya na ang tumapos sa panghuling tao sa buong baryo. Subalit nang gagawin na sana niya ang ipinag-uutos, tila ba sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam agad siya ng awa. Sa halip na si Rena ay nagpasimula siya ng pagkalaban sa mismong samahan na kanyang kinaaniban. Sa sumunod na eksena makikita ang dalagang nagngangalang Shinta. Nagising siya sa mga kakaibang kaluskos at mga nagkalat na patak sa may sahig. Sa loob ng kanyang bahay na ito ay matatagpuan niya sa banyo si Rena, kasunod ng pagbagsak ni Ito na mapag-aalaman na kanya palang nobyo. Matapos gamutin ang kanyang tama at sa panunumbalik ng kanyang lakas, kasama ang kaibigan nilang si Fatty ipinaliwanag ni Ito ang ginawa niyang pagsagip sa kawawang si Rena. Hindi na niya matiis pa ang buhay bilang kasapi ng triad na namamayagpag sa mga masasamang gawain sa buong gitnang silangang Asya, kaya ngayon ay desidido na siya na gawin ang tama, kahit pa ang bunga nito ay ang pagtugi sa kanya ng buong grupo na kanyang kinalaban. Kailangan nila ng maraming pera para makapagtago sa ibang bansa at gumawa ng panibagong pangalan, pero sinabi ng isa pa nilang kaibigan na si Bobby na lahat ng pera nila ay kinuha ng isang manlolokong negosyante na miyembro ng sindikato. Hindi nagpatumpik-tumpik si Ito, kinumpronta ang hudas na negosyanteng nagngangalang Johan para maibalik ang mga pera na nakuha sa panloloko. Dahil sa lalong madaling panahon ay kailangan na niya ang mga pera, pinilit niya ito na kuhanin sa loob, subalit nag-aabang na pala ang mga tauhan nito na kasangkot rin sa mga masasamang gawain at handang tumapos ng kahit na sino. Nagpasimula sila ng pag-atake na agad namang hindi inurungan ni Ito. Sa mag-isang siya laban sa mas marami nilang bilang ay buong pagmamadali niyang sinusubukan na tapusin agad ang lahat, dahil anumang oras ay malapit na silang matunton ng dati niyang grupo. Tagumpay siya na masupil lahat ng mga kalaban na tauhan, pilit pang nagmatigas ang manlolokong si Johan at nagpaulan ito ng sunod-sunod na putok. Sa ilang sandali nakaisip agad si Ito ng paraan para makalapit agad rito. Rumaragas ang umentrada at maliksing nakuha sa kanyang kamay ang armas. Walang nagawa ang bastardong negosyante kung hindi ibigay na ang nasabing halaga ng pera na kinuha. Subalit nang maibigay na, tuwang-tuwang isinambit na habang nagpapakaabala siya sa paglaban sa kanila ay isinumbong na niya sa triad na kanyang pinagtaksilan ng lokasyon kung nasaan sila Rena. Ngayon ay nasa alanganin ng sitwasyon ang lahat, sumakto na nagdatingan na rin ang mga armadong mga kalalakihan na ito kaya wala siyang pagkakataon na makabalik agad sa bahay kung saan nagaganap na ang pagsalakay. Sumubok pang lumaban ni Ito subalit wala rin siyang nagawa nang matagumpay siyang nahuli ng mga lumalabas na mga pulis pala na binayaran ng triad gang para siya ay madakip. Sa kabilang eksena, ang isa pang miyembro ng triad gang na tinatawag sa pangalang Aryan ay nasabihan na sa nangyayaring gulo patungkol sa dati niyang mga kaibigan na ngayon ay sunod na nilang target. Matapos pabagsakin ng isang grupo na nanggugulo sa isa sa mga pagmamay-ari nilang bar ay inutusan siya na puntahan ang nasabing lugar na kinaroroonan ng mga dating kaibigan. Habang wala si Ito, masikap na ginawa lahat nila Fatty ang kanilang makakaya para may pagtanggol ang kanilang sarili at maging si Rena na rin na siyang pangunahing pakay ng mga pinadalang hitman. Pinaulanan ng isa sa mga sumalakay na hitman si Bobby ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nakahanda na pala ito sa mga pwedeng mangyari kanina pa lang. Nang nagawa nilang mailigpit ang mga pangunahing nagsisugod ay dito na dumating ang karagdagang resback ng mga kalaban. Mas matindi kaysa sa kanina, dahil ngayon ay hindi hamak na mas marami ang kanilang bilang. Hindi na nila nagawa pang mapigilan ang kanilang pagpasok. Agad silang pinagtulungan na buong sikap naman na hinarap nila Fatty at Bobby. Hindi nagtagal, habang pinag-uusapan ng mga kurap na pulis ang mga plano nilang gagawin kay Ito ay nakakuha ito ng napakagandang pagkakataon na madakma ang isa sa kanila. Habang bumabiyahe sakay ng armored van ay pilit siyang lumaban sa loob dahil alam niya na nasa hindi magandang sitwasyon ngayon sila Rena at ang mga kaibigan niya. Bilang mga tunay na kaibigan na nagsusuportahan sa isa't isa, bigay todo pa rin na ginawa nila Bobby at Fatty ang kanilang makakaya maprotektahan lang ang paslit kahit pa sobra na silang nahihirapan sa walang humpay na pakikipagbakbakan dahil alam nila na kung nandirito si Ito ay ganito rin ang gagawin niya kahit ano pa ang mangyari.
Hindi magawang may hinto ng driver ang sasakyan dahil mabubuking ang kanilang mga modus. Kaya naging pabor ang pagkakataon na ito upang makalaban at makatakas sa pagtangkang pagbigay sa kanya sa mga boss ng dati niyang gang. Hindi lubos akalain ng mga kurap na pulis na mas mapanganib pa pala sa kanila ang inaakala nilang simpleng dating miyembro lang ng triad. Isa-isa silang nakatikim ng mabilisang pagwawakas sa mga walang kwenta nilang buhay na ginagamit sa panlalamang at hindi patas na pagtatrabaho. Huli na nang mapagtanto na dapat pala ay ginamitan na lang nila siya agad ng armas kanina pa lang. Sa panghuling kalaban na pulis sa loob, ginamit ni Ito ang pampasabog na agad na nagpatilampon sa sasakyan. Hindi rin naman nagtagal ay unti-unti nang nauubos nila Fatty ang lahat ng mga nagsisugod sa kanila. Sa determinasyon na hindi magpagapi sa mga ito ay matagumpay nilang nadepensahan ang pangalawang pagsalakay na isinagawa. Pagkalabas ng tumaob na sasakyan ay dagli siyang nagtatakbo at mabilis na humanap ng masasakyan pabalik sa bahay. Bagamat nagmamadali na niyang ginagawa ito ay tila mahuhuli na ang lahat, nalaman ng triad na bigo ang lahat ng inupahang hitman na tapusin sila Rena. Kaya ang mismong ang samahan ng matataas na posisyon sa gang na ang mismong sumugod. Tinapos isa-isa ang mga sa tingin nila ay wala ng pakinabang na mga natitirang tauhan. Ang isa sa elite assassin ng samahan na may pangalang Elena ay agad na hinarap si Bobby, na nagresulta ng madaling pagkatalo. Ang isa namang kagrupo na nagngangalang Alma ay walang kahirap-hirap rin na iniligpit ang nagbabantay kay Rena. Ngayon na handa na silang tapusin ng assassin na ito habang tuwang-tuwa pa sa nakahandang gagawin ay biglang dumating si Aryan. Mabilis siyang pinigilan sa pangtapos na atake, itinanong kung maging ba siya ay magiging traidor na rin tulad ni Ito pero hindi sumagot si Aryan, bagkus ay nagpakawala ito ng magkakasunod na kombinasyon na agaran sa kanyang nagpahimlay sa pagkakatulog. Matapos pasakayin ng kotse si Rena, nagsuspetsya si Fatty na si Aryan ang siyang may dahilan kung bakit natunton ang lugar na kanilang pinaglalagian. Dahil bukod sa kanilang apat na magkakaibigan ay wala nang ibang may nakakaalam na dito sila nakatira. Subalit ipinaliwanag ni Arya na wala siyang kinalaman bagkus ay nais pa sana niyang ayusin ang lahat ng gusot bago pa sila tuluyang ubusin ng triad. Bagamat ganoon ang plano niya, nagwalang bahala si Fatty at agad silang umalis gamit ang kotse. Subalit nang nakalayo na sana ang sasakyan, sinalubong sila ng mga putok mula sa panibagong grupo. Dagling minaobra ni Fatty ang kotse, pilit na iniwasan ang lahat ng pagpapaulan sa kanila kasama na rin ang isa-isang pagtapos sa mga ito. Nang makaagaw ng armas ay lumaban rin siya, kamuntikan pang makuha si Rena. Mabuti na lang ay muli siyang nakapagmaneho kung saan sa pagkakataong ito ay naubos na niyang muli silang lahat. Ngunit dahil sa mga nalikhang ingay, natunugan ng iba pang miyembro ang lokasyon nila na patunay lang na seryoso talaga ang buong gang na sila ay tapusin. Sa kabutihang palad bago ang maganap ang lahat, ay kataka-taka na wala sa loob si Rena. Makalipas ang 10 minuto, dumating na si Ito, nadatnan ang mapait na sinapit ng kanyang kaibigan. Halos gumuho ang kanyang mundo at sinisi ang sarili dahil naging padalos-dalos siya sa mga desisyon na kanyang ginawa kanina. Sa ilang sandali kahit papano, muli siyang nagkaroon ng pag-asa nang makita na nasa magandang kalagayan si Rena matapos nitong makapagtago sa ilalim ng isang kotse. Nalaman na lang din ni Ito na ang nobya niyang si Shinta ay nakatakas matapos ipag-utos kanina ni Bobby na kailangan niyang umalis. Wala siyang magawa kung hindi sabihan ng nobya na lumayo na muna sa kanila at lumipat sa malayong probinsya upang hindi siya madamay sa mga nangyayari. Bumalik sila sa bahay ng nobya upang makapagpahinga at pagplanuhan ang gagawing pagsakay ng barko papunta sa ibang bansa sa kinabukasan. Nang makatulog si Rena sa hindi inaasahang pagkakataon, may dumating na isang misteryosong indibidwal. Matapos na mabilis na maiwasan ang paunang pagpapaputok ay dito sumiklab ang umaatikabon nilang pagtutunggali. Kung saan ang babaeng ito, may layuning siya ay mailigpit agad sa lalong madaling panahon. Hindi naman pumayag si Ito na magtagumpay siya sa kanyang masamang pakay at buong husay rin niyang sinusubukan na ipagtanggol ang sarili. Maaaring ito ay isa sa mga assassin na ipinadala upang tapusin silang dalawa ni Rena. Kaya hanggat maaari kahit makailang beses na bumagsak ay patuloy pa rin siyang bumabangon at pilit na lumalaban. Sa pag-usad ng bakbakan, napansin ni Ito na ibang-iba ang galaw nito kaysa sa mga dati niyang kasama sa triad gang na sa kanila ay patuloy na tumutugis.
Nagbigay sa kanya ng ideya na ang kaharap na babae ay hindi naman talaga kasapi ng grupo na mas lalong nagpagulo sa kanyang isipan kung ano ang kasalanan niya rito at bakit gustong-gusto siyang tapusin. Nang umabot ang mainit na sagupaan sa may banyo ay dito na nakahandang ibigay ang pagwawakas sa kanya. Naudlot lang ang lahat ng nagising si Rena at hiniling rito na sana ay ihinto anuman ang kanyang balak na gawin sa individual na sa kanya'y nagpoprotekta. Lumalabas na ang babae ay isa palang bounty hunter agent na tinatawag na operator na may misyong ubusin ang miyembro ng triad na nanguna sa pagsalakay ng buong baryo noong isang araw. Mapag-aalaman na ito rin ang tumulong kay Rena kanina sa may parking laban sa mga armadong tauhan ng triad gang na gusto siyang mahanap. Ngayon na nalaman niya ang mabuting hangarin ni Ito at ang pag-alis nito sa samahan ng triad ay wala na siyang dahilan pa upang isama siya sa listahan ng mga dapat tapusin. Makalipas ang ilang oras sa madaling araw, nang nagtungo si Ito sa may daungan ay nagulat siya nang makita na nag-aabang na sa loob ang mga miyembro ng triad na naghahanap sa kanila. Kaagad siyang pinagtulungan na sugurin ng mga ito, dahil sa dami ng bilang nilang nakapalibot, walang napagpilian si Ito kung hindi muling lumaban. Walang kapaguran siyang nakipagbakbakan ng walang tigil sa mga dati niyang kasamahan na ngayon ay talagang gagawin din ang lahat mailigpit lamang siya. Sa mga ilang segundo ang kaninang grupo na ito na tuwang-tuwa pa dahil sa pag-aakala na makukuha nila ang reward na pera sa oras na ito ay tila nagsisisi na minaliit siya. Habang patuloy na nagaganap ang lahat, sa isa pang headquarters ay makikita na naghahanda ang ibang elite hitman para sumugod din sa lugar. Lingid sa kanilang kaalaman ay hindi na nila magagawa pang makalabas man lang ng elevator dahil ang babaeng bounty hunter agent na ang tatapos sa kanila. Kaagad rin siyang na-corner, gayunpaman ay lubos na napaghandaan ng mabuti ng agent ang ganitong sitwasyon kaya walang kahirap-hirap lang din silang mga nailigpit ng mabilisan. Mga ilang oras na lang ay sisikat na ang bukang liwayway at darating na ang sasakyang bangka paalis ng bansa. Kaya kahit mahirap, walang humpay siyang nakipagsagupaan sa mga ito at bigay todo ng ibinubuhos ang lahat ng kanyang makakaya. Pero hanggang ngayon ay patuloy lang sa pagdating ang karagdagang miyembro ng dati niyang grupo. Kasabay ng mga nagaganap sa dako kung nasaan siya, ang agent na nagmagandang loob na tumulong sa kanya ay prinotektahan din si Rena laban sa dalawang asasin ng matunton na mga ito ang bahay. Sinabi na kung gusto nilang makuha ang bata, kailangan muna nila siyang tapusin, na hindi ganoon magiging madali dahil ang inaakala nilang simpleng bounty hunter agent lang ay hindi hamak na mas mapanganib pa pala kaysa sa kanila. Walang kahirap-hirap na tinapos si Alma, nang makita ito ni Elena ay gigil na gigil siyang umatake at hindi makapaghintay na may ganti agad ang nangyari sa kanyang kasama. Gayunpaman ang nanaig pa rin sa laban ay ang agent, isang malaking tagumpay na maituturing dahil kahit paano ay nabibigyan na niya ng hustisya ang mga kawawang residente ng nayon at ang iba pang nadamay sa kasamaan nilang ginawa. Sa kabilang banda naman sa panig ni Ito, matapos maubos ang lahat ng grupo na may mga gamit na patalim, nagdatingan ng isang sangay na mga miyembro rin ng triad na may dalang matataas na kalibre. Alam niya na wala siyang laban sa mga ito, mabuti na lang ay nakakita siya ng galon ng mga gasolina at ito ang naging mabisang kasangkapan upang puksain agad sila ng mabilisan. Ngayon ay nakahanda na siyang umalis upang sunduin si Rena. Kahit nanghihina at pagod dahil sa bakbakan ay pinilit niyang maglakad. Wala siyang kaalam-alam na may nakatutok na pala sa kanya. Nang sa sandaling tatapusin na siya ng isang ito ay biglang dumating si Aryan. Narinig ni Ito ang putok kaya agad siyang pumasok. Bilang magkaibigan na magkasabay na sumali sa triad ay hindi maatim ni Aryan na siya ay tapusin kahit ito pa ang ipinag-uutos sa kanya ng nakatataas. Nauwi sa labanan ng pag-uusap dahil desidido na si Ito na ituloy ang kanyang mga pinaplano at wala siyang pinagsisisihan na kumalas na siya sa kanilang grupo. Mahigpit na tinutulan ito ni Aryan kaya buong todo rin itong lumaban nang sa gayon ay mapigilan niya siya sa kanyang mga pinaplano. Subalit makikita na talagang desidido na si Ito, handang gawin ang lahat para kahit sa isang pagkakataon lang ay maitama na niya ang maling desisyon na nagawa niya sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtulong kay Rena na ngayon ay makikita na inihatid na ng agent sa nasabing daungan. Hindi nagtagal ay si Ito ang nanaig sa laban, iniwan niya si Aryan na mapaghanggang sa huli ay hindi siya nakuhang tapusin at mas naging matimbang ang kanilang pagkakaibigan. Nang lumapit siya kay Rena ay ibinigay nito ang mga pasaporte nila na may bagong mga pangalan, subalit hindi sumama si Ito sa pag-alis ng bangka,
Napagtanto niya na mas magiging ligtas si Rena kung magpapaiwan muna siya rito. Ang lahat ay nagtapos sa tagpo kung saan buong tapang na hinarap lahat ni Ito ang buong natitirang miyembro ng grupo at wala pang malinaw na paliwanag kung ano ang mga sumunod na nangyari na tila pakahulugan na maaari pang masundan ang istorya. Special shoutout sa Daragose and Vistar family, kay Mad Elisa Ando, sa tropang pagong ng Saudi Arabia, kay Razel Agsaluna Ma'am PNP Lemery Iloilo, at kay Bogard Kainin.